Sarap-sarap pa rin sa'yo, Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit nating natangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Sarap-sarap pa rin sa'yo, Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit nating natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo. Hallelujah. Kapayapaang nagmumula sa'yo, kaligayahang nakamit sa piling mo. Sa piling niyo, kapayapaang nagmumula sa'yo, kaligayahang
sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang babantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling niyo. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Magandang Miyerkules ng gabi. At ngayon po ay dadako tayo sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, no, sa atin pong maikling devotion. Bago po tayo pumunta doon, tayo po'y saglit na yumuko, tayo po'y manalangin. Panginoon, amin pong pinagpapasalamat sa iyo ang aming gawain sa gabing ito at maging ang panahon na ito, Panginoon, upang kami magbulay-bulay, mag-aral po ng iyong mga salita. Ang aming dalangin sa iyo, inyo po kaming pangunahan at bigyan ng kaliwanagan, aming makita, amin pong maunawa ang iyong mga salita, maging kalakasan namin, pagpapala, at maging kagamit-gamit, Panginoon, sa buhay na ito sa araw-araw. Marami pong salamat sa iyong kapurihan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kahapon po ay nagkaroon kami ng pagkakataon na muling masilayan ang Maynila, no? Ang makabiyahe papuntang Manila dahil sinamahan po natin ang ating dalawang makikisig na kabataan, ano? Si Kuya Josh tsaka si Kuya Christian, para i-pull out yung kanilang mga gamit sa kanilang boarding house. At magkasama po kami ni Fred, no? Sila po yung aming sinamahan, dala yung ating church service. So nagkaroon po kami ng pagkakataon, no? Ano na nga ba ang nagbago sa Manila? And katulad po ng ating nalalaman, bagamat ang Manila po ay nasa GCQ na, no? Sabi ko, pagkakataon na ito para makita natin ano na nga ba ang nagbago, paano binago ng sitwasyon ang buhay sa Maynila, no? At habang kami po nagbibiyahe, makalampas ng Coastal Road, ay ayun, sinimulan ko ng magmatsyag-matsyag, no? Medyo inaasahan ko na may kahigpitan, no? May mga checkpoint kaming dadaanan. Bago pa kami umalis, ang iniisip ko na ay kung ilang checkpoint at saang checkpoint ang aming madadaanan. Subalit wala po kaming nakita, no? Hindi kami naharang, walang checkpoint hanggang sa makarating kami doon sa may Loton, no? Sa may SM Manila. Wala kami, no? Napaka-smooth ng biyahe, parang walang kaharang-harang. Parang pwede kang magbiyahe. Kung ikaw ay taga Cavite, makakarating ka ng Manila ng very smooth, no? Naobserbahan ko din na parang ang mga tao ay hindi po nag-observe ng yung basic hygiene, no? Sinabi sa atin ay
magsuot ng face mask, no? Yung pong nakita ko sa Ross Boulevard, maraming mga tao doon ay nasa kalsada, pati yung mga, I think yun yung mga nakatira sa mga tabi-tabi, no, ng kalsada. Wala rin silang face mask, no? Maraming bata ang nakita ko nagtatakbuhan, no, naglalaro sa may tabing kalsada at wala rin silang face mask, no? Sabi ko, ba't ganon? Parang hindi nila alintana yung pag-observe ng protection para dun sa sakit, no? Napakadaming tao ako nakita na ganon. Parang sinasabi na yung COVID ay parang hindi totoo, no? O yung pandemic ay parang isang myth, no? Kasi parang hindi naniniwala ang tao kung titingnan ko yung sitwasyon ng tao doon sa Manila. Bagamat meron din namang nag-o-observe, pero may nakita ako na talagang wala, no? Hindi ko in-expect na may mga bata na naglalaro o naglisaw-lisaw sa lansangan, ano, doon sa Rojas Boulevard, no? Pero pag pinakikinggan natin ang radyo, nanonood tayo ng TV, ay napakaseryoso ng ating gobyerno, ng government, para i-remind tayo at para doon sa mga action na dapat gawin ng mga local government para malabanan ang pagdami, no, o yung pagkalat panglalo ng sakit na ito, no? Habang parang napakaseryoso nila pag nakita natin sa TV o sa mga media, pero pag nakita natin yung sa totoong buhay, sabi ko parang kulang talaga ang implementation. And parang in-expect ko medyo mas maigpit sa Manila kasi doon maraming cases, no? Doon maraming tao. Pero medyo hindi po 'yon ang aking nasaksihan, ano, sa pagpunta ko ng Manila. So biro nga ng iba, no, na ating mga kaibigan, sabi parang ang status ngayon ng ating quarantine ay matira matibay community quarantine, no? Parang sige, pwede na kayo lumabas pero parang bahala na kayo, sagot nyo na ang sarili nyo, no? Pag kayo nagkasakit, di kanya-kanya ng takbo ng hospital, no? Parang hindi nalalaman ng tao, parang kulang pa yung kaalaman, yung awareness talaga dito sa pandemic na ating nararanasan. Parang they are not taking it very serious, no? Gusto ko pong basahin sa atin yung sinasabi sa Luke 23 verse 34. Sabi po doon sa Luke 23 verse 34 ay ganito. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinaghati-hatian ng mga kawal ang damit ni Jesus. Sila'y nagpalabunutan upang malaman kung kani-kanino mapupunta ang bawat kasuotan niya. No? Alam natin to, kakatapos lang nung ating Lenten season, isa to sa huling wika ng ating Panginoong Jesus nung siya'y nakapako. Sabi doon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa katotohanan, no, yung aking naobserbahan kahapon, no, nung pagpunta ko sa Manila, sa katotohanan ay ganun din po tayo. Minsan, ano, hindi natin ginagawa yung mga bagay na dapat nating gawin, no? Yung mga bagay sana na dapat ay nakikita sa atin, dapat ay ating ini-initiate, minsan ay hindi iyon nangyayari, no? At the same time, ganoon din yung kapwa natin, no? Meron at least tayo dapat nakikita na ginagawa din nila sa atin pero hindi nangyayari, no? And this is the reason bakit nadidisappoint ang isang tao.
Ito ang dahilan bakit tayo na nadidisappoint sa iba. Kapag hindi nila ginagawa or hindi natin nakikita sa iba yung ine-expect natin. Yung gusto nating mangyari, pag hindi yun ang kanilang ginawa, tayo ay nadidisappoint. No? O sa iba, naiinis, nagagalit. Kapag hindi ginagawa ng isang tao yung ating nais, no? Or minsan kapag nagpe-fail sila doon sa standards natin, no? Pag sinabi ng isa na ay hindi dapat ganyan, mali yung sa kanya. Dapat ganito ang kanyang ginawa. Kung sa akin 'yon, ganito ang aking gagawin. Kaya yung sa kanya ay reject sa akin. No? Nagpe-fail sila sa standard natin, kaya minsan tayo ay nadidisappoint or napuprostrate sa kanila. No? Or parang hinahanap natin yung ating sarili sa iba. Yun madalas ang uugatan ng pagkagalit, no? O ng pagkainis sa kapwa. Ganon din naman, no? Marami rin tayo, no, na nasasaktan. No? Kung tayo ay nasasaktan, ganun din tayo, nakakasakit din tayo sa iba kasi tayo din ay nagpe-fail sa kanilang ina-expect galing sa atin. No? O yung ginagawa natin, sabi ko nga kanina, ay hindi natin ginagawa. No? Sa atin, maraming nakasakit. No? Maaring kaibigan, maaring kasama sa bahay, miyembro ng pamilya, anak, no, magulang, kapatid, asawa, no, iba-iba. No, maaring tayo man ay nasaktan nila, no, dahil or na-frustrate tayo sa kanila dahil hindi nila ginagawa yung ating nais or nagpe-fail sila sa ating standard. No? Yung mga tao nga kahapon, sabi ko, no, parang nakakainis tingnan. No, parang nakakagalit kasi parang yung iba na sumusunod, then makikita mo yung iba ay parang tila baliwala lang, no, ang mga nangyayari. No? Parang matututo lang tayo kapag bumalik na ulit yung parang sinasabi nilang second wave, no? Pagka nag-pick up ulit or tumaas ulit ang mga cases, siguro doon lang ulit matututo ang mga tao, no? Samantalang nung kasagsagan pa lang, papaakyat pa lang ang cases, napakadaming nakikita sa Facebook, no? Pag medyo bumabalik na sa normal, no? Ang unang gagawin ko ay magsisimba or magpapasalamat sa Panginoon. Pero parang ngayon hindi pa tayo nabalik sa normal. Yung tao nagsisimula pa lang bumalik sa normal, pero yung iba talagang matitigas ang mga ulo. No? Nakakainis. No? They fail doon sa standard na dapat nilang ginagawa. Pero tingnan natin, no, doon sa sinabi sa Luke 23 verse 34, ito yung ating dapat tularan kung ano yung ginawa ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito yung binigay ni Jesus, no, nung time na yon. No, yung pangunawa, understanding, and yung pag-ibig. No? Sabi, kahit mali ang pinakita sa atin, ang sabi doon, gawin pa rin natin ang mabuti. Napakaganda po ng topic natin, no, every Sunday for this month. Sabi doon, built to disciple. No? Nasa 1 Thessalonians 5:11. Sabi doon, magtulungan, palakasan. No? And nung last Sunday, sabi natin, rooted and built up. No? Sabi, inaasahan sa atin bilang mga mananampalataya at sinasabing tayo may pagkakilala sa Panginoon, inaasahan sa atin ang isang pamumuhay, no, na karapat-dapat sa Panginoon. No? Dapat kasama sa ating buhay yung pag-develop, no? Hindi lang sa antas ng buhay kundi sa ating character, no? Sa ating mga pag-uugali.
So, kung merong nakasakit sa atin, no? Kung meron nakasakit sa atin, imbis na tayo ay gumanti sa kanila, ang tinuturo sa atin, no, ay sila'y unawain at pakitaan pa rin sila ng pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon sa pamamagitan ng paggawa pa rin ng mabuti sa kanila. People will always fail, no, sa ating mga iba't ibang standards, no? Pag yun ang sinunod natin, talagang mapuprostrate tayo and magagalit. Pero ang tinuturo ng Panginoon, sila ay ating unawain, sila ay ating pakitaan ng pag-ibig, no? We love because Jesus first loved us. Magandang gabi po at pagpalain po tayo lahat ng Panginoon.